Kilala ko sa inyo si Master Sergeant Leo S. Mambong. Legend siya dito sa Port Special Forces Battalion. Actually, 10 episode sana pero sinabi ko na lang 1 linggong pag-ibig na lang para pitong war stories. Pero mas marami pa siya. Sniper siya dito, legend. Classmate niya si Super Sniper Blas Alciao, kaya ikukwento rin niya. Pero bago siya naging legendary sniper dito sa Port SF Battalion sa Basilan, ang mga unang laban niya sa Sulu at sa Combal. So, mataas na karangalan, present ko sa inyo yung isang matibay na legend dito sa Basilan, Master Leo Mambong. Magandang araw, sir. Bago ko simulan, sir, pakilala muna ako. Ako po si Master Sergeant Leo San Millian Mambong, 728 Infantry Philippine Army. Bago ako napasok ng sundalo, sir, since 1991, isa pa akong kapgo doon sa 12 Special Forces Battalion, sir. Nainganyo ako maging sundalo dahil sabi ng company commander ko dati na si Captain Leo Diaz, lagi ka man napasama sa mga operasyon dahil kayo yung QRF natin dito sa team. Kung gusto mo pasok ng sundalo, mag-apply ka. Kaya nag-apply ako, sir, sa awa ng Diyos, 2000, naging sundalo ako. Hanggat nung nag-trainee ako nung CS namin nung 2000, magka-batch kami ni Major Blas Alciao. Ching, hindi kita makalimutan. Close ko siya dahil nung private kami, 2021, na-assign kami dito sa Zamboanga, sa 9 Company. Kami ang magkabady, kami ang kuwan sa Kubo. Magkasama kami hanggat nakaisip siya na magiging official siya. Nung 2004, nagka-downsize, napunta ako ng 35 IB. Pasalamat din ako sa 35 IB dahil doon tanggap kami bilang isang magkasamaan hanggang sa ilang taon ko doon. Napasabak kami doon sa mga sabi nilang labanan sa doon na sa Bud Tumatangis na kung saan maraming kasama natin na hindi pinalad na makauwi na maganda na kung ano yung nauwihan nila. Sa amin, mapalad kami dahil nakauwi pa rin kami hanggang sa ngayon. Naranasan ko doon na halos hindi ka na makalapit doon sa chopper na maghatid nung mga kasamaan mo doon sa chopper para maibak lang sa kung saan ng hospital o sa Zamboanga. Hindi ko alam kung paano, pero nakasurvive kami dahil sa guide ng Panginoon, sa giya ng Panginoon siguro, nakaligtas kami sa mga kasamaan ko kung ano man. Siguro hanggang doon lang. Sa mga ibang unit, sa mga kasamaan ko dati sa Sukum kami, sa SR, sa SF, sa 30PIP, siyempre magkasama kami doon dati. Sa mga pinalad, nakasama ko, magandang araw, no? Maswerte tayo, pinagbigyan tayo ng Panginoon. Nung palaban kami uli dito sa may Bagsak, sa Munggit, na naman ng mga ID. Kung iba, hanggat sa magka-wundid-wundid na. Hanggat nung 2007, na-recall ako papunta ng ISPRA. Assign ako ng 3rd Isip Battalion. Nag-report kami dito sa Kumbal. Dito sa may Usamis. Walang isang buwan, nalipat kami doon sa Hulu. Assign kami ng Tagba. Hanggat ilang buwan, hindi nagtagal, sa operasyon ng operasyon, nasapol namin doon si Sulaiman. Sa awa ng Diyos, panalo yung mga
nasa gobyerno dahil nakuha natin si Sulaiman, nakuha ng tropa si Sulaiman. Hanggat na-assign kami uli dito, nalipat kami dito sa Basilan, ang 3rd Battalion, based doon sa Maluso Municipality. Noong doon sa Maluso, ilang buwan kami dito sa Maluso, nag-operasyon doon sa may tipo-tipo, kung saan yung nainkwentron ng Marines dati na siyam yung nawala sa kanila, pumalit din kami doon, nag-operate doon. Umaga pa lang, nag-umpisa na yung labanan hanggang sa maghapon, sa gabi na. Sa awa ng Diyos, nakuhanan ng 9 company ng isa at saka may mga wounded din sa mga class ng mga ranger sa SOCOM unit at saka yung ibang unit pa. Nung hindi magtagal, naglipat kami ng naglipat naman kami sa Davao, sa Tagum City, Kumbal yung area namin. Doon sa Kumbal, sabi natin na madugo din ng mga karanasan ko kasi na-assign kami dati, kami ang inatasan na magiging sniper team. 6 kami na magkasamahan. Ang team sergeant namin noon, si Master Sergeant Abon. Kami noon, kami yung mga junior, kami yung mga nag-lead dahil kami nga ang junior. Hanggat sa ilang bisis kami doon na kalaban, kasama namin, nakalaban namin si Imong doon hanggat sa awa ng Diyos, sa 6 kami, wala namang nangyari sa amin na masama. Nakakuha kami doon na-encounter kami doon ng alas 6 ng hapon. Nakakuha kami ng 2 baril at saka 1 body count. Na sabi namin na matibay siya kasi nasabi ko rin na matibay siya kasi sa dami ba naman ng tama niya, hindi man lang siya nasugatan o ano lang. Subalit, namatay pa rin siya dahil sa tama ng mga baril sa kanya. Nakuha namin yung body count at saka yung baril nila na 2. Kinabukasan uli, na-enkwentro namin si Imong. Lahat ng mga kagamitan nila, 1 baril lang yung nakuha namin doon. Sabihin ko man na maswerte kami doon dahil kahit sa anong lapit na malapitan namin sila, sniper nga daw ang team namin, kaya lang wala naman sniper rifle. Sa team sergeant ko, dahil masipag din siya, kahit kami ang nagli-leading, pag sinabi ko kasi sa kanya na itong lugar na to mapalaban tayo kasi may kalaban dito kasi nakita mga natin ang mga bakas na mga bago, naniwala din ako sa mga kwento ng battalion commander ko dati na si Colonel Orquia. Naging general na siya, na ang sinabi niya sa amin, ito ang tandaan nyo. Pag maglakad kayo sa bundok, pagdating nyo doon sa bundok, wala ibang tao kundi kayo lang at saka yung kalaban. Ibig sabihin, pag may makita ka na tao doon, NPA na yon kasi kalaban nga yung pinunta natin doon na wala man mga tao. Maglubog kami doon sa mga ilang araw, magdaan kami sa mga barangay, doon kami magtago hanggat parang NPA na rin kami kasi nga nakasibilyan lang. NPA, pagka may kalaban, wala nang iwasan kundi enkwentro na. Maraming karanasan ko doon sa mga NPA area. Mula 2007 hanggang 2009. Kasi doon yung lugar na napakaraming NPA. Wala kang madaanan doon, kundi ang sinasabi ng mga tao, ang mga NPA andito lang. Sa lugar na Kumbal,
napakaraming nakuha namin doon. May namatayan din kami siyempre ng mga kapgo. May namatayan din kami ng mga kasamahan na kung saan hindi pinalad. Hindi swinerte na magtagal sa serbisyo siguro. Kaya halos nawala sila ng maaga. At nung 2009 November, nagpaalam ako sa battalion commander ko na si Sir Orpia na maglipat ako dito sa 4th Isip Battalion. Dumating ako dito sa 4th Isip Battalion November 1, 2009. Ang ginawa nung battalion commander ko dati, sabi niya dahil sniper team man yung dala mo doon sa 3rd Battalion, dito ka na sa 4th Isip Battalion, mag-schooling ka na lang ng sniper para mas maganda. Para mapatunayan mo talaga na ikaw yung sniper team na doon sa 3rd Battalion. Nag-schooling ako ng sniper. Pagka-graduate ko ngayon, dito kami nasa Basilan. Dito na sa Kabunbata. Pagdating ko dito sa Kabunbata, Master, kwento mo muna yung ano naman yung buhay ng scouts na. Nauna ka kay Blas, di ba? nauna po, sir. Nakwento mo na ba yung kay Blas? Oo, sir. Nakwento ko na nung kasama kami nung sales hanggang sa concert. Magka-batch pala kayo ni Blas talaga, Sir, no? 2009. 2001, sir, na-assign kami ng Night and Isip Company. So, nag-SF pala si Blas. Sir. Si Sir Bacala yung company commander namin dati, sir. Pero yung kapatid niya na matay sa Albarca, officer na nung pumasok. Officer na, sir. Officer. Pero si Blas noong una, katulad mo rin na pagulong-gulong din lang dyan, magkabatch sir, kayo. ipiran din yun, sir. Ha? Kasi sa Kubo yun, sir, kami lagi magkasama nun, sir. Ni Blas. Sir, dun, O sir. sige, kwento mo nga yung buhay nyo ni Super Sniper Blas Alciao. So, sikat yan ngayon dahil... May kwento ko yan, sir, yung... Dahil may kabats kami na si Luya ang apelyido nun, sir. Pinapaligawan namin sa kanya yung teacher ba, sir, na gusto namin paligawan sa kanya, sir. Si Blas. Hindi, sir, yung si Luya, sir. Oh. Ngayon, tatlo kami magkabady, kami ni Blas. Gusto may magsingit ba na pulis, sir, na gustong mauna doon sa teacher. Kaya nagalit si Blas. Dito na yun o saan? Sa kwan, sir, Bitali pa, sir. Bitali, Sambuanga, sir. Oh. Sabi ni Blas, sabi niya, Mapapanood to ni Blas, ha? Tapos. Kwento na Sabi niya, Brad, wala tayong magawa dyan. Para makuha ng kabats natin na si Luya, yung teacher na yan, bubugin na natin yung pulis. Oh. Sabi ko, kaya ba natin yun, Brad? Uba, sabi niya, kaya natin yan. Kuha muna tayo baril doon. Sabi ko, na tayo ng baril. Suntukan lang kung kaya natin. Kaya para yung pulis, naglaylo na rin, nagbigay. Pero hindi rin natuluyan ng kabats namin yun, sir. Ganon kami ka-close, sir. Pag magtakas yun, sir, sa akin magpaalam yun. Si Blas? O, sir. Kwento mo nga yung mga pagtatakas ni Blas. Pagka mahuli, sir, kami lahat mabugbog, sir. Alam mo naman si Sir Bacala dati, sir. Kilala ko talaga yun. Kasi nung kapitan sa sir, kilala ko talaga kung may kasalanan ka, sir. Sigurado, sa pool ka talaga, sir. Nabugbog kami lahat niyan, sir. Huwag masyado. Oh. Sige, kwento mo si Andrew Bacala kami, na sir. legend nyo. Kwento mo si Andrew Bacala na legend nyo sa SF. At ikukwento mo si Blas. Sige. Unahin muna natin si Blas kasi batching kayo eh. Yes, sir. Sige. Yung mga kabuguyan namin dati doon sa may concert, mga private pa kami. Close talaga kami ni Blas kasi kung ano yung mga lakad niya, sir, na patago, sa akin yan magsabi, sir. Ako naman, si Sir Bacala, ako man yung hanapin, saan yung kabats mo? Sabi ko, sir, may pinuntahan lang. Hanggat medyo masimasi na kami ni Sir Bacala, siyempre, kababayan niya man yan, sir. Sige, ganoon lang, binata man kayo, okay na lang yan. Pero believe ako dati, hanga ako talaga kay Sir Bacala dati, sir, kasi every one yun, sir, may 50 lahat, palakas, walang binabawa niya yung mag-abuso sa katawan, sir. Inom, ganun, sigarilyo. Kung ano lang yung sukan. Siyempre, sabi mo, si Sir Bacala, stricto sa mga taong hindi gaanong gumagalaw, hindi gaanong busy yung araw niya, sir, na walang trabaho. Mahilig siya mag-garden para sa katawan, exercise, ganun. Dahil sabi niya, marami pa kayong makuha ng mga schooling, ganun. Siyempre, private kami. Mga lang, sir. Ay, yung movie ngayon na In Thy Name, di ba? Si Hindi Andrew. ko pa nakita yun, sir. Pero kasama ka ba doon? Hindi Anong ka pa. batalyon
Di ba, dito yon yung in thy name, yung ngayon yung lumabas. Naikwento niya rin siguro yun, sir, kasi nung nagkita kami ulit ni Sir Bacara, sir, magiging battalion commander sa dito, sir. Ako kagad yung hinanap niya. Ikwento mo nga, Master, kasi para sa mga susunod na henerasyon, yung katulad ni, ano nga siya, Full Colonel Andrew Bacala, hindi ko pa siya ma-interview dahil di pa may sakit pa. Pero Sir. ano yung special sa pagiging Special Forces officer niya? Bakit siya naging legend dito sa Basilan? Si Sir Bacala kasi, sir, hindi siya gaanong pamilyar doon sa yung tawag natin, sir, na CMO. Sa kanya, sir, operation sa mga encounter na score, yun ang kwan niya. Yun ang pinaka-specialize niya talaga ni Sir Bacala, sir. Kasi, masabi mo nga talaga, sir, pag si Sir Bacala talaga, ang tapang andun sa kanya. Masigasig siya sa mga operation, sir. Tapos, halos sa mga operation na nagawa sa kanya, sir, wala siyang trupa na napapahamak. Kung sabihin mo, may mga wounded man, galos lang, o yung mga mild lang, sir, na mga sa encounter, mild lang. Wala Bakit? siyang matayan na kung ano. Bakit siya ganun? Bakit ganun ka? Ano siya, kalmado? Anong galaw niya? Kalmado naman siya, sir. Tahimik, kwan lang siya. Magaling siya mag-isip, sir, pagdating sa operasyon. At saka si Sir Bacala, sir, porque officer siya o battalion commander siya, hindi siya mahiya magtanong. Sa tulad ko, sir, ako ang team sergeant, tawagin pa niya ako, Bong, halika muna. Ano ang pinakamaganda natin gawin para mapasok natin itong area na to kahit dahil sa volume fire, sa mga gera na mabilisan na gera, ano ang pinakamaganda natin gawin para makapasok tayo? Makinig siya, sir, sa mga tulad ko na AP, sir, na sir, dahil nangyari doon sa amin sa Baguindan, ako talaga yung tinatawag niya, saan ba si Mambong, hanapin niya. Kahit may team sergeant ako dati, si Master Abon, hinahanapan niya ako, sir, tanungin, Bong, ano ba ang magandang gawin natin para mapasok natin tong lugar na ito? Bakit ka, Master, pinagkakatiwalaan noon nung mga, ano mo? Hindi, huwag ka magbuhat ng bangko, kaunti lang. Di ba? Para lang i-ano natin yung bakit isang katulad mo na NCO ay pinagkakatiwalaan sa mga ganyang bagay. Para makita natin yung pagka-professional ng Special Forces. Kasi dito dati, sir, bago pa man si Sir Bacala, yung kay Sir Villaflor pa, maraming nagkikwento dito, sir, ng mga NCO din na sabi niya, sir, dito ka man ngayon, nung battalion commander ka, kung gusto mo mag-operate, sir, na maganda yung pagkagawa ng operation, sir, ang gawin mong team sergeant, sir, si Mambong na dahil marami nga siyang na-experience na dito sa Basilan, sir. Dahil si Sir Villaflor pa noon, sa mga na-enkwentro namin dyan sa taas, sawa naman ng Diyos, sir. Kahit anong enkwentro na hindi man ako nakasubok na namatayan ako ng tropa, sir, kasama. Ito mga kasama ko man sila dati, sir, sa mga kampanya. May ma-wounded sa akin, sir. Yan si Marquez, sir. Wounded din yan. Maraming kasama ko na wounded dati. Pero hindi ko nasubukan, sir, na namatayan ako ng tao, sir. Bakit kaya? Siguro, sir. Kasi yun, minsan, di ba? Oo, sir. Sige nga, bakit? Siguro tiwala ko lang din sa kanya, sir. Ayaw ko rin kasi na may mawala na tropa na ako, sir, eh. Sa operasyon naman, sir, hindi natin sigurado, pero tropa talaga, sir. Una kong kinukunan, sir, yung sa tropa ko na dapat wala. Kasi hindi ko kayang sagutin ba, sir, yung pamilya nila kung ano man mangyari sa kanila. Hindi mo kayang harapin? Sir, okay lang yung gira, sir. Gira, andyan lang naman yan. Pwede ka man magtago, pwede ka man lumaban ng hanggat kaya mo, sir. Pero siguro kung halimbawa mamatay yung kasama ko, tapos singilin ako ng asawa niya, anak niya, siguro hindi ko kaya. Kasi yun din ang sabi ni Sir Orquia sa akin dati, di baling makapatay kayo, huwag naman kayo mamatay.
Kasi paano ko sagutin yung pamilya mo, anak mo, na namatay ka dahil inutusan kita na nag-operate doon sa bundok dahil ako ang commander mo. Kaya dinala ko yun, sir, hanggang nag-team sergeant ako na akuan. Kaya lagi kong sinasabi sa kanila, pag magpunta tayo ng operasyon, una-una mong ingatan yung sarili mo. Huwag mo ingatan yung kasama mo. Ingatan mo yung kasama mo, pero dapat sarili mo muna. Kasi mag-iingat ka. Mag-iingat kayo na magka-team para successful yung operasyon natin. Siguro may nawundid sa mga kasamaan ko talaga, sir, pero hindi talaga ako pananamatayan ng tao, sir, kahit saan man. Nag-team sergeant kasi ako dati, sir. Nag-rank ko ako ng corporal, sir. Ako na yung naging team sergeant. Kasi dumating ako dito sa 4th Isip Battalion, sir. PFC pa ako, sir. Kabata mo naman nag-team sergeant. Di ba? Wala kasing... Staff sergeant ang team sergeant ngayon, di ba? Dati kasi, sir, may mga team sergeant, may mga staff sergeant, sir, may mga sarento na senior ko, sir. Pero, ayaw ko ba, sir, dahil sa mga officer din, sir, na sabi nila, wag lang yan ang mag-team sergeant. Kahit ako, sir, corporal ako dati. Ako na nag-team sergeant, sir, sa mga bata ko, sir, PFC, may mga corporal din na mga... Tagal ko kasi na-promote, sir, ng corporal. 2011 ako na corporal, sir. Pero, gaano kalalim yung pananampalataya mo, Master? Siyempre, sir, malalim siya. Pakikwento nga, saan nanggagaling yung lalim ng pananampalataya mo? Ikaw, pwede natin sabihin, ito naman, warzone mo, malayo naman sa hometown mo ng Arakan. Pero saan nanggagaling yung pananampalataya na gano'n? Sa akin kasi, sir, sa isip ko talaga dati, sir, pagka sa ganitong trabaho, sir, sabi ko, panalangin talaga, sir, tiwala talaga sa Panginoon, sir. Kasi wala namang kahit sinong tao dito, sir, wala naman ibang naglalang kundi siya lang. Siya lang nakakaalam sa atin, sir, kung mapaano ako ngayon o bukas o sa sunod na araw. Kaya sabi ko, pagkatiwala ko yung sarili ko sa'yo, pati yung mga kasamaan ko, sana di naman mapahamak para kung ilan kami na umalis, pagbalik, siya pa rin. Sabihin mo natin na may mawundid sa kasamaan ko, at least makauwi din, sir. Dasal lang talaga ang point ko dati, sir. Kaya nga sabi ko sa kanila, pag maglakad tayo, huwag niyong kalimutan magdasal kasi yan lang ang makaligtas sa atin. Kahit anong tago mo sa malaking bato, kung sabihin ng Panginoon, hindi ka marunong gumalang sa akin o rumispeto sa akin, mamatay ka talaga. Kaya maraming iba dyan, sabi nila, nakatago naman sa bato yan, bakit namatay? Siguro, kanya-kanya naman tayo ng konser eh. Tiwala, pananiwala o ano man. Pero kung sabihin mo sa mukha ko, hindi naman sigurado, hindi naman nasabi na pan ako sa Panginoon. Pero nung hindi pa ako, kapgo pa lang ako dati, sir, sa... Nagkapgo ka? Yes, sir, sa 12 company, sir. 12 battalion. Pakikwento mo nga yung, kasi nga... Naikwento ko kanina, sir, na kung yung CEO ko pa dati, sir, si Captain Leo Diaz, sir. Siya talaga yung nagkuhan sa akin, bakit ayaw mo magsundalo? Kapgo ka ngayon, nakipaglaban ka, mag-operate tayo dito. Kapgo ako dati, sir, 60 gunner talaga ako, sir, ng 12 company dati, sir. Yung 60 Bulldog pa, sir. Kapgo pala ako noon, sir. Ilang taon ka, Master? 9 years, sir. 9 years nagkapgo? Kapgo, sir. 1991, sir, hanggat 2000 ako nagsundalo, sir. E di, kapgo ka pa lang, napapalaban ka na? Yes, sir, sa mga NPA din sa amin, sir, dati. Sa Arakan? Yes, sir, sa Arakan. Anong feeling, Master, ng pagiging kafgo sa sarili mong bayan noon? Noon, magkano lang naman? Sir, 900, sir. Oo. Sige. Kasi 1989, sir, kafgo, 900 talaga yun, sir. Ngayon kasi 12,000, 13,000 na ba? Ngayon nagsimula ka sa 900. And si Master Sergeant Mambo kasi, ano siya eh, legend siya dito sa Port SF. Pero Kapgo nagsimula. Kapgo ako nagsimula, sir. So, imagine mo yung naging buhay mo na nagsimula ka sa Kapgo. Ngayon, nagte-train kayo ng Kapgo. Yes, sir, nag-train, sir. Ginagamit nyo sa operation, magkasama kayo ng Kapgo. Kaya pala na ilalagay mo yung sarili mo sa sitwasyon ng Kapgo na dala-dala mo.
Di ba? Parang ganon. Oh, sir, laking tiwala ko sa Kapgo, sir, dahil Kapgo man ako dati, sir. Laking tiwala din ng mga kasamaan ko dati, sir, ng mga isip, sir. Isip kasi naghawak talaga sa akin, sir, mula ng Kapgo pa ako, sir. Sige, ikwento mo nga, gaano ka special yung SF noon nung tinitrain ka pa na Kapgo? Bakit in-idolize mo yung SF? Masabi ko talaga, sir, na special process sa akin dati, sir, kasi yung treat nila sa amin, sir, malaki ang sir, respeto sa amin ng mga Kapgo, respeto sa pagturo, malaki ang matutunan mo sa kanila, sir. May specialize nga yung mga special forces. Nag-training kami dati, sir, sa Buayan, sir, sa General Santos City. Doon man ako nag-training sa 12 SF Battalion noon, sir. Yung mga trainer namin, sir, na mga isip dati. Marami ka bang matutunan, sir, sa mo, sa mga respeto sa mga kapwa mo tao, sir. Kaya sabi ko, dala ko na. Nung sabi din nila na, ayaw mo ba maging sundalo? Sabi ko, hindi man ako nakapagtapos ng pag-aaral. Dito na lang siguro ako sa Kapgo. Sabi niya, subukan mo. Kasi, ang sabi ni Sir Diaz noon, Sir, Leo Diaz, sabi niya, pwede ka mag-train kasi pwede man yung naka-high school lang, tapos Kapgo ka, pwede ka makapasok dahil nagserbisyo ka nga sa pagka-Kapgo, Sir. Kaya nag-apply kami noon sa Manila, Sir, si Sir Ramos pa, Sir. Sir Benito, Sir. Si Sir Benito, Sir Sir. Benito Ramos. Yes, interview ko rin siya. No, si Sir Benito Ramos, Sir. Hindi na rin siya makapagpunta. Yung bayaw niya dati, Sir, si Master Sergeant Gandisa, Sir. Yun talaga yung nag-indo sa akin doon kay Sir Ramos, Sir, na kung pwede, ito ipa-apply natin. Hanggat nag-exam kami doon, Sir, sa Manila dati, 2000. Nakapasa man ako, Sir. Sawa din siguro sa dasal ko, Sir, na sana makasundalo din. Dahil gusto ko rin ituloy yung serbisyo ko, Sir, hindi lang sa Kapgo, Sir. Gusto ko rin na magiging regular ko, Sir, para mapakita ko rin kung paano yung pagserbisyo ng mga special forces sa amin dati, Sir. Marespeto yun ang Sir, special forces, Sir. Wow. Laki ang respeto, Sir. Oo nga. And doon kayo nagkita ni Batching Blas, Sir. Blas mo. So, paano kayo nagkita ni Blas? Nung magtikot na Sir, kami, Sir, magkasama talaga kami ang class kasi namin, Sir, yung class 2000, Sir, tatlo man yan, Sir, mababagtas, Sanlakas at saka yung Kasangga, Sir. Kami mababagtas kami yan, Sir. Kami itong persardin dito, si mga Ayam, si Blas, marami kami, Sir, na mababagtas, kaya close kami na. Paggabi, baksingan, may glove. Siyempre, kalaban-laban kami, Sir. Pagkatapos yan, doon na naman kami sa barracks. O mga pasa-pasa ba? Close talaga kami nun, Sir. Si Blas naging legend ng sniper sa SR. Ikaw naman naging legend ng sniper sa SF. Nagkita kami, Sir, na-assign siya sa Tagum, Sir. Ako na sa Tagum din. Sabi niya, saan ka punta? Sabi ko, punta ako, Sir, ng Kwan. SRTS. Bakit anong gawin mo dun? Sabi niya. Sabi ko, Sir, mag-Kwan ako. Pinapa-sniper ako ng PCO ko. Ha? Anong ba? Sige, sabi niya, pagkatapos mo ako naman. Noong pagbalik ko, Sir, nakita kami sa airport. Sabi niya, Ching, graduate ka na? Sabi ko, Sing, graduate na ako. Sabi niya, sige, magsunod ako doon. Kaya nag-sniper din siya, Sir. Yan, kaya mas mayabang ka. Mas mayabang ka, senior ka ni Blas sa sniper. Tapos nung pag-dismission dito, Sir, kasama kami dito sa Pana. Dito ba nag-dismission? Dito sana sila, Sir, sa may Basilan dati, Sir, mag-dismission. Kaya lang nagbuman yung Sambuanga. Doon na sila. Pero nag-i-stop din siya dito. Nandito ka dati, no? Nag-stop siya dyan. Maril-maril siya dyan sa ano. Yan. Si Master Bambong. Batching ni Scout Sniper Blas Alsiao. Mas mayabang nga siya. Mas senior kay Blas Alsiao. Yan ang first episode ng isang legend dito sa Port SF Battalion. Master Sergeant Leo Mambong.